results are thank you, sir. Salamat po, sir, kay Police Chief Superintendent Wilvin Mayor, ang ating chief ng PIO. Sa mga kaibigan natin sa pamamahayag, magandang umaga po sa ating lahat. And then, papalat po ako ngayong umaga para i-provide sa inyo yung briefing ang maliit na accomplishment ng San Juan Police Station, mga programa nito at kung anong current status ng aming ginagawa ngayon sa San Juan City Police Station. Please. So, ang sequence po ng presentation ko will be shown. Yung background natin sa San Juan City Police Station, crime statistics, ang accomplishment natin sa illegal drugs, at saka dun sa top 10 most wanted criminals natin. And then, yung assessment on the impact of additional deployment. Please. So, ang San Juan City po ay bilang area na 5.94 square kilometers, and then may 27 siyang barangay, mayroon po siyang isang congressional district at may population siya na 204,382 as of the moment, and then meron po tayong police strength na 214, and then meron po tayong 5 PCPs at ang police to population ratio natin is 1:955. And then, ang ating pong vital installation is 260. Kasama na po dito, pati yung mga malilit nating establishmento na nakapapaloob sa Green Hills area, sa Agora, at doon sa ibang lugar sa San Juan City. Para naman po sa list ng ating local candidates, meron po tayong dalawa na magtutunggali sa pagiging local chief executive, na walang iba kundi si Honorable Mayor Gia Gomez, ang current mayor po natin ngayon under yung Partido Magdiwang, and then ang current na vice mayor po natin na si Francisco Javier Zamora, ito po yung anak ni Congressman Ronnie Zamora ng Nationalista Party. And then ang total po natin na mga magtutunggali sa local elections ay meron po tayong 2 mayor, 3 po sa pagka-vice mayor. Sa District 1 po, sa councilors, meron tayong 14 na kandidato, 4 po ang re-electionist, 10 ang new candidates. Sa District 2 po is 16 na candidates, 4 din po ang re-electionist at 12 po ang bagong kandidato. Para naman po sa crime statistics natin, mapalad po tayo San Juan, gawa na wala po tayong murder and homicide. Kung makikita po ninyo at habang tumatagal po is sinuswerte pa din tayo na wala pa rin ganitong mga pangyayari. Ang robbery and theft po natin doon sa previous weekend review, which is November 30 to December 6, is 2 lang compared doon sa 6 last week. And then wala po tayong carnapping ng motor vehicle, and then wala po din meron po tayong isang carnapping ng motorsiklo. Ito po is stolen while park. Naiwanan po niya, tapos pagbalik po niya is hindi na niya natagpuan ng kanyang motorsiklo. At isa pong physical injury involving a minor. Magkaklase po sila, and then hinamon siya sa fist fight yung kaklase. Nung hindi naman pumayag yung isa, hinabol po niya at nasaktan niya yung tao. Na-refer na po natin to sa ating women's, and then yung details po is hindi po natin pwedeng ibigay virtue nung pangyayari at saka ng edad po ng bata. Kung kayo po ay nagagalit sa akin, mamaya nyo na po ako tanungin. Wala po akong pambayad sa camera at medyo kami kamahalan po yan. At sa pagpapatuloy po ng aking presentasyon, doon po sa top 10 illegal drug personalities, doon sa bagong reload po natin, meron na tayong isang nahuli, si J.R. Valencia. And then ito pong Siyam ay malalaman po natin sa madaling panahon. Gawa ng ngayon pong araw na ito, gusto ko din banggitin na ngayon po yung one-time big-time operation natin against sa illegal drugs. So hanggang mamayang gabi po ng alas 12, malalaman natin ang magiging resulta.
Para naman po dun sa wanted persons natin, actually po, ito'y bagong reload na. So, yung 5 po dito is nahuli na, dinagdagan na po natin to ng panibagong 5 para doon sa bago nating operation. And then, ang 3 po dito is bali, sabi nga po on the bag na po siya. Inihintay na lang po natin yung pinakang resulta ng operation ng ating mga tao. Doon po sa, please, sa assessment on the impact of additional deployment natin, meron po tayong napadagdag na 12 na DPSB personnel. Ang shift change po natin o yung pagpapalit ng tao sa umaga at sa gabi is alas 8 ng umaga at saka alas 8 ng gabi. Sa major thoroughfare naman po natin is zero robbery, wala po tayong theft along Ortigas at saka sa Green Hills. So ang ating pong vital installations, wala din po tayong mga hindi kanais-nais na mga pangyayari. And then doon po sa deployment ng sound ng SRU or yung SWAT personnel natin, doon sa kanto po ng Domingo at saka Blumentritt is wala din po tayong index crime or mga unwanted po na mga pangyayari. Next please. Diyan po nagtatapos ang aking ikling presentasyon. Bali, akala ko po kasi may kasama ako ngayon, ako lang pala yung nag-confirm, so medyo maisalang yun na naman ako ng mahaba-habang panahon. Sir, deployment, magdadagdag dahil magpapasko na, actually po, ang particular na tinatanong nyo is along sa Green Hills Shopping Center. Doon sa uniform guards po natin na pinoprovide ng Green Hills, meron po tayong a total of 246 na security guards. And then ngayon po is meron tayong 42 na police personnel broken down into 3 PCO and then 39 na PNCOs. This is in anticipation dun sa mga pangyayari, pwedeng mangyari sa Green Hills, pero meron pa po tayong mapapadagdag na manggagaling sa NHQ, sa DPSB at saka yung mga OJT po natin na hinihintay lang po natin na ibaba sa Eastern Police District at the same time is i-assign po nila sa mga police stations. Sir, sa ngayon ba meron na tayong na-report na increase sa mga incidents? Pakiulit po. Increase sa incidents po doon sa Green Hills? Compared po doon sa statistics ng previous year, because I was assigned to San Juan City Police Station on November 3, 2014, and then ngayon po, bali, at katulad po ni pinakita ko kanina, ang theft po natin sa buong San Juan is 2. Compared doon sa last week na 6 lang, so makikita po natin na wala siyang pagtaas ng mga insidente, and then instead ay bumaba pa po ito. Sir, tuwing gabi, maraming tao doon dahil doon sa may Green Hills Shopping Center, may yung lanterns. Oo, yung parang mga showing. Tapos may showing ng kung tawag dun Bali, Christmas. So, COD, maraming tao doon. Paano pong ginagawa mong pagbabantay ng bali, yun po, narinig ko, tama po yun. Yun po yung pinakang mga parang Christmas show ng Green Hills Shopping Center, which was previously shown doon sa COD na nalipat po sa Green Hills. And then sa harapan po niya, or doon sa pinakang isang parking space ng Green Hills Shopping Center is yung night market, which is hanggang alas 12 po ng gabi. So meron po tayong permanent na nakalagay doon na 2 uniform na tao at saka yung TMR po natin or yung tactical motorcycle riders ay naka-standby din po doon sa area hanggang sa magsara po yung night market. So ito po is in coordination with ng Green Hills Shopping Center ni Captain Ding Solina na napaka-kooperatiba naman po na binibigyan tayo lagi ng suporta. Sir, yung oras na yun, ilang police ang naka-assign doon? Meron po yung permanente na 4 na police, 2 pong TMR at saka 2 po na uniform. Sapat ba yun, sir? Ang dami yung kapag-balik. Yun po is, bali, dagdag na po siya doon sa mga security guards na civilian at saka uniform na pinoprovide ng Green Hills. Kung mapansin po natin is hindi naman po all access yung perimeter ng night market. Meron lang po siyang isang labasan at saka isang pasukan. So, nakokontrol po natin yung pagdating at paglabas ng tao. Sir, alam mo yung traffic na your main task, pero ano yung assistance natin doon sa
traffic doon sa area? Bali, nag-provide na po ang local government natin, galing po sa Traffic Management Office tsaka sa barangay ng Green Hills ng additional na tao para mag-assist po doon sa Green Hills area, particular doon sa tanong po ninyo na traffic. Kasi kung mapapansin po natin is ang Green Hills po, ang totality niya sa isang araw yung maabot po ng more than 500,000 na visitors, particular ngayon na Kapaskuhan. So talagang minamanage po natin siya ng maayos para maiwasan po yung nangyari last year na para magkaroon po ng maayos na flow ng traffic doon sa paligid ng Green Hills. Sir, doon sa roads leading to Green Hills, Pakilakas mo. yung mga roads leading to Green Hills, kadalasan sir yung nagkukos ng traffic, doon yung mga nagdo-double parking. Wala bang move yung PNP tsaka yung LGUs to clear the roads? Kasi sir, sobrang traffic yan sa mga double parking. Totoo po yan. Gawa na actually, binabanggit niyo po is part ng Mabuhay Lanes. So yung nagdo-double parking po doon, actually is may mga permiso po sila sa TPMO kasi nagbabayad po sila ng parking spaces. But sa amin po sa kapulisan, nag-coordinate po kami sa TPMO, sa local government unit, na para mabakante or mapaluwag yung traffic doon sa particular na lugar. Gawa nang kung matatanggalan po ng isang side na mga parkers doon, is malaking tulong po doon sa takbo ng ating traffic. Sir, kayo coordination lang doon sa TMO pero wala kayong assistance doon sa mismo traffic regulations or traffic management ng area? Meron po tayong mga nag-a-assist na 4 na police doon sa TPMO, pero yung nag-enforce po doon is local government talaga. Sir, after nung nangyari sa Green Hills, Lasal, yung parang kidnap ni, nag-request ba, after nung nag-request ba ang Lasal management ng police assistance yung sa Wala po akong particular na knowledge tungkol doon sa pangyayari ng yung kidnap me incident sa Green Hills. Buwan ng ito po is hindi na po parte ng San Juan, ito po ay parte ng Mandaluyong. Pero nakikita rin po natin sa mga balita na naresolba naman po yung krimen. At the same time po is atin naman po is dinagdagan na natin yung pag-iingat doon sa AOR natin. Okay, so, bakit siya nasa Green Hills? Nasa Mandaluyong? Para po doon sa klarifikasyon, yung pinakang pagka nasa Connecticut po tayo from Ortigas going to EDSA, yung right side po is Mandaluyong na, yun po yung hatian namin. Kaya nga po, pag may nangyari doon, nasa kalagitnaan, sabi namin ni stepping, baka Mandaluyong area yan. Ayun. Sir, meron ba mga bagong modus na binabantayan ng San Juan Police, specifically para dun sa mga shoppers dun sa San Juan area, shopping area? Sa ngayon po naman is wala naman po tayong nadidiscovery pa na bagong modus operandi. Ang particular lang po ng mga pangyayari, pero bihirang-bihira na po. Gawa ng dadalawa nga po yung robbery and theft incident ko last week, is yung mga dati rin po, yung mga salisi, ganun din po. Tapos yung mga simple theft na pag nalingat, kukuha ng mga cellphone. Pero yun po is yung mga previous weeks, sa ngayon po is wala pa naman kami mga insidente na nadidiscovery, lalong particular doon sa bagong modus operandi. Yung mga baril po na ginagamit nating SRU at saka ng mga PCPs, kasi nilagyan po natin sila ng mga galil at saka yung mga galil at saka tabor na high-powered or long firearms. Bali, inabot ko na po siya, but that was requested pa sa previous administration bago po ako dumating. So sa ako lang po yung tumanggap, pero yun po ay donasyon ng local government. So hindi po siya particular na binigay lang ng isang tao, yun po ay donasyon ng local government ng San Juan. Sir, yung galil tsaka tabor, hindi parehas yung cartridges nun kesa dun sa M16. So saan kumukuha ng supply ng bala ang San Juan Police? Sa pagkakaalam ko po is 5.56 din siya. 5.56 din ba yung tabor tsaka galil? Apo. Previous administration that we have already Hindi po, yung sa kapulisan, yung pinalitan kong hepe ng pulis. So, nirenew ko lang po yung mga request para facilitate po sa firearms natin, and then sa akin na po na-award yung pa rin. Bakit sir yun yung na-identify yung mga baril? Hindi naman yun yung standard issue sa PNP? Ay, parehas Israeli yung make yung basyo? Sa pagkakaalam ko po is sila yung magagandang klase ng baril, pero katulad nga po na nabanggit ko kanina, inabutan ko na po sila at tinanggap ko na lang po.
Okay. Thank you. Thank you, Ariel. Yes, sir. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Yes, sir. Yung PIO, walang tamok tsaka galit. Wala nga eh. Yun ang gusto ko eh. Pinay na may tabo. Thank you, thank you. Sir, Ano? ano po? Nalilito na ako eh. Sir, merong 21 na police na dinismiss na may kinalaman sa Maguindanao Massacre. Ano po ang mga mawawala sa kanilang benefits? Anong susunod na kung 21 tapos 11 na suspended? Merong, with regard to yung 21 na publish na madidis, merong press release ang NAPOLCOM ngayon. I think we will just wait for that. Kasi sa kanilang jurisdiction yan. SPA of SILG, General Tobias, inform me. Sir, side ng PNP, syempre mga police yan, tapos na-dismiss. Anong mga mawawala sa kanila? Depende sa decision yun. But the decision, wala pa naman kaming nakikita pang decision. Considering na NAPOLCOM kasi yan. So I think it would be best na NAPOLCOM ang bigay ng press release. Meron daw silang issue ngayon. Sabi ni SPA. Sir, General Tobias. general statement niyo, kapag may ganitong utos sa ginagawa ng PNP, Considering na higher office namin ng NAPOLCOM, then we will just comply with the decision of NAPOLCOM. Kung ano po ang binigay nilang utos sa susundin ng PNP. Dahil yun po ang pinag-uutos po nila. Sir, paki-clear up naman, ano ba talaga yung totoong hotspot? Yung binigay ba ni Chief PNP kahapon o yung kay SIL? Official interim hotspots na ito. Well, kahapon, we will, nandun kami sa Foreign Correspondent Association of the Philippines Forum. The data na kinuha ng ating Chief ng Philippine National Police is based dun sa data na binigay ng Directorate for Intelligence. Let me emphasize, sabi nga ng ating Chief PNP is that this is work in progress. Magbabago ito from time to time. Based ito sa assessment. Yun lang naman yung initial na sinabi niya. It could change as election comes nearer. Yun ang in-emphasize niya kahapon nung siya ay nagbigay ng initial list, yun lang naman yun. Si Julian andun kahapon. Si Franz wala. Wala. Andun ka ba? Wala ka pala ka. So initial emphasis is initial list yun. And working in progress, it can change as election comes near. Yun ang sinabi ng ating chief kahapon. dahil wala ka sa Cebu. Okay? Thank you. Thank you. NBI Tanimbala. So initially nagkasama pa talaga yung police o Tanimbala. NBI, let us wait. Meron na bang report? Then let us wait for the report of the NBI. Considering na sa kanila yun. Let us respect the decision of other agencies concerned. Binabanggit niya sa may mga ilang officials ng PNP na sangkot. Well, kung ano yung decision ng NBI because of their findings, as usual, we respect the decision, the findings of every agencies. We rely on their competencies and skills on the conduct of investigation. That's the reason why every decision of a particular agency is entrusted to conduct such investigation is being respected by that particular agency, just like the PNP. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagdinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tama ba? Pakikinig. Mali pala. Pandinig is kwan yung